Ika-127 Kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang mga aklat na magulong nakakalat sa sahig, isang patunay ng tila walang katapusang paghahanap ng kasagutan. Basag ang katahimikan nang magsalita si Number 7, ang kanyang boses ay may halong gulat at hindi makapaniwalang tono. Ang sinasabi mo ba, mamamatay ka sa kamay ng Western scholar na siyang namamahala sa ritual? Taimtim na pumikit si Yeonjong, humugat ng malalim na hininga upang pakalmeyan ang nanginginig niyang damdamin bago sumagot. Oo, makikita ang gurang na ito habang sinasabi pa ang mga salitang tila isang sumpa na nakatatak na sa kanyang isip. Bago pa man matapos ang ritual, sa oras na hindi na nila ako kailangan, papatayin ako ni Sohaksa. Napaliit ang mga mata ni Number 7 habang nakakunot ang noo. Ang kanyang mukha ay naging estatwa sa seryosong pag-iisip habang tahimik lamang na nakatingin sa kawalan. Samantala, napabuntong hininga ng malalim si Yeonjong, bagsak ang mga balikat habang bakas sa kanyang namumutlang mukha ang matinding pag-aalala at tila pagtanggap sa isang malagim na tadhana. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at sinabi kay Number 7 sa nanghihinang boses, "Maaari mo ba muna akong iwan ng mag-isa sandali?" Bahagyang tumango si Number 7 at nakapikit na tumugon upang itago ang sarili nitong lungkot. Nauunawaan ko, habang mabibigat ang hakbang na papaalis si Number 7, makikita si Yeonjong na napasandal sa mesa at napahawak na lamang sa kanyang ulo habang nakaupo, tila gumuho ang buong mundo sa kanyang harapan. Pagkasara ng pinto, dahan-dahan siyang tumayo, sa gitna ng dilim ng silid. Tahimik niyang pinagdiinan ang pagkakakuyom ng kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko, isang senyales ng nag-aalab na galit at kawalan ng pag-asa. Samantala, sa labas ng silid, makikita sa mukha ni Number 7 ang matinding pag-aalala. Habang naglalakad sa madilim na koridor, biglang sumagi sa kanyang isip ang masasayang panahong magkasama sila, ang mga ngiti at tawa na tila biglang nalamon ng dilim dahil sa sinabi ni Yeonjong. Mamamatay si Im Yeonjong? Bulong niya sa sarili, bago dinaluyong ng emosyon ang kanyang isipan. Isa siya sa iilang taong naging mabuti sa akin nang walang anumang kapalit. Napakagat siya sa labi hanggang sa halos magdugo ito, at may halong pait at pagkainis na sinabi sa sarili, sa totoo lang. Ayokong mamatay siya, lalong naging seryoso at matalim ang kanyang ekspresyon habang isang mapanganib na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung ako na lang ang pumatay sa Western scholar? Bigla siyang nanlaki ang mga mata, napaatras ng isang hakbang bago agad na tauhan mula sa sariling kapangahasan. Ano bang iniisip ko? Bulalas niya, sabay sapo sa kanyang noo. Napailing siya ng paulit-ulit, pilit itinataboy ang mga emosyong sumisira sa kanyang pagiging propesyonal, habang sinasabi sa sarili. Hindi ako dapat malito. Nagsimula siyang maglakad muli, pinatatatag ang sariling determinasyon habang kinakausap ang sarili sa malamig na tono. Ginagampanan ko lamang ang aking misyon na protektahan siya. Wala nang iba. Pagsapit ng umaga, sumili ang liwanag ng araw sa isang marangya ngunit tago na gusali. Sa loob nito, makikita ang ating bida, nakataas ang isang kilay at may bakas ng interes sa mukha habang nagtatanong, sinasabi mong pumunta rito si Chilho upang maghanap ng impormasyon sa Heavenly Net Council. Sumagot ang babae, si Ban Sojong, habang formal na nakatayo. Ngunit may kaunting panginginig sa kanyang boses. Oo, ngunit napakamahal ng hinihinging bayad para sa impormasyong yun kaya umalis siyang walang nakuha, bakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Nagtanong muli ang ating bida, mas sumusuri ang mga mata. Anong uri ng impormasyon ang hinahanap niya? Mahinahong sumagot ang babae, pinapanatili ang kanyang propesyonal na tindig. Tungkol ito sa Western scholar. Sa pagkakataong yun, biglang pumasok sa alaala ng ating bida ang naging pahayag noon ni Ban Sojong, isa siyang dalubhasa sa mga ritual at napakasikat sa mundong yun. Kilala siyang bihasa sa napakaraming ritual na ginagamit ng demonic cult at ng iba't ibang unorthodox sects. Pagkatapos ay seryoso pa nitong sinabi ngayon, diretsyong nakatingin sa mata ng bida, matapos namin siyang subaybayan, nalaman naming nagtungo rin si Chilho sa Ronan Market. Malamang ay naghahanap din siya roon ng impormasyon sa mas madidilim na paraan. Tahimik na napaisip ang ating bida. Bahagya siyang napangiti, isang ngiting may kahulugan. Naalala niya ang mukha ni Number 7 at ng gurang habang nagtatalo ang kanyang isip. Bakit siya nagsisikap ng husto upang makakuha ng impormasyon tungkol sa Western scholar?
Hindi ba't nasa iisang panig naman sila ng organisasyon? Muling nagsalita ang babae, medyo nag-aalangan ang kanyang ekspresyon. Nawawala na namin ang kinaroroonan ng Western Scholar. Ipagpapatuloy pa ba namin ang pagsisiyasat? Umiling ang ating bida, kampante at tila may nabubuo ng plano. Hindi na, sapat na ito, huwag na kayong makialam pa upang hindi kayo mabulgar. Bahagyang yumuko si Ban Sojong, tanda ng malalim na paggalang, at nakapikit na sumagot, opo, masusunod. Tahimik na nakatingin ang ating bida sa kanya habang patuloy ang pag-ikot ng mga hinuha sa kanyang isip. Ibinigay sa akin ni Ban Sojong ang impormasyong ito kahit pa maaaring masira ang reputasyon ng Heavenly Net Council dahil sa pagtagas ng sekreto. Bukod pa roon, kung isang ritual na eksperto na tulad niya ang kanilang pinakilos. Naalala niya ang mga madidugong pangyayari noon, at unti-unting nagdugtong-dugtong ang mga detalye. Ibig sabihin, may balak silang magsagawa ng isang napakahalagang ritual. Isang ritual na maaaring magpabago sa takbo ng kapangyarihan. Bahagya siyang ngumiti, isang mapanganib at may tiwalang ngiti, bago seryosong sinabi sa isip. Mas magiging ligtas kung ako na mismo ang kikilos upang asikasuhin ito bago pa huli ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang kasuutan, at nakapikit na nagpasalamat ng may sinseridad. Maraming salamat, hindi ko ito malilimutan. Mabilis na sumagot naman si Ban Sojong, nag-iba ang timpla ng mukha na tila nahihiya ngunit handang maglingkod. Sabihin mo lamang kung may kailangan ka pa. Napalingon ang ating bida at bahagyang ngumiti upang maghatid ng magandang balita. Ligtas si Strategist Gal at nasa isang ligtas na lugar. Huwag kang mag-alala, lubos na siyang nahuhumaling ngayon sa pag-aaral ng mga formation. Nagulat si Ban Sojong nang marinig yon. Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang namula ang kanyang mga pisngi sa halo-halong tuwa at hiya. Bahagya siyang yumuko upang itago ang kanyang namumulang mukha at nakapikit na nagsabi, kapag may isang bagay na kinahiligan siya, ibinubuhos niya rito ang buong sarili niya. Hindi magtatagal at lilitao ang isang dakilang formation master. Bahagyang tumawa ang ating bida, natutuwa sa reaksyon ng babae. Haha, ganoon din ang palagay ko. Tumingin sa kanya si Ban Sojong, may ningning ng pasasalamat sa kanyang mga mata, at nagsabi, maraming salamat sa balita. Ngumiti lamang ang ating bida bilang tugon habang huling sumulyap sa kanya. Pagsapit ng gabi, ang kadiliman ay bumalat sa maringal na gusali ng Merem Alliance. Sa loob ng isang tahimik na gusali na inuman, makikita si number 7 na mag-isang nakaupo sa tabi ng bintana. Tahimik lamang siyang nakatanaw sa ibaba, tila lumulutang ang isip sa gitna ng ingay. Biglang nag-echo sa kanyang alaala ang naging usapan nila ni Taba sa madilim na eskinita ng Ronan Market, may mga trabahong maaari kong gawin ngayon. Iyong malaki ang kita, sumagot noon si number 7, tama. Ngunit matigas ang naging tugon ni Taba, habang nakataas ang kilay at mapang-asar na nakatingin. May tamang proseso at pagkakasunod-sunod ang lahat ng trabaho rito. Bakit ka namin pagkakatiwalaan gayong bigla ka na lamang sumulpot at humihingi agad ng trabaho? Bumalik sa kasalukuyan si number 7, mas lalong humigpit ang hawak niya sa kopa habang tahimik na nakatanaw sa ibaba. Tumingin siya sa malayo sa labas ng bintana at napabuntong hininga ng may matinding bigat sa dibdib. Imposibleng mak-alakam ng 5,700 tails sa napakaikling panahon gamit ang marangal na paraan. Bulong niya sa hangin. Naalala niya ang mukha ni Chilhu habang seryosong nag-iisip. Maaari mang may alam si Chilhu tungkol sa Western Scholar. Pero kung tatanungin ko siya ng diretso, tiyak na maghahinala siya sa motibo ko. Malalim siyang nag-isip at sinabi sa kanyang sarili na ano ang dapat kong gawin. Agad na napalingon si number 7 nang may marinig na bakit ka mag-isang umiinom. Nanigas ang kanyang buong katawan nang marinig ang isang pamilyar at kalmadong boses mula sa kanyang likuran. Ang dumating pala ay walang iba kundi ang ating bida. Humakbang ito palapit na may casual na ngiti sa mga labi at sinabi na napadaan lang ako at naisip ang uminom. Nagkataon namang nakita kita rito. Kung ayos lang sa'yo, sabay na tayong uminom. Nanlaki ang mga mata ni number 7 sa matinding gulat, hindi inaasahan ang biglaang pagpapakita nito. Pilit niyang ibinalik ang kanyang malamig na ekspresyon at tipid na sumagot, sige. Makalipas ang ilang sandali, makikita na ang nag-uumapaw na alak at iba't ibang pulutan sa mesa. Ang atmosfera ay tila kalmado ngunit may nakakakabang tensyon.
Umupo ang ating bida sa tapat ni number 7, sumandal sa upuan, at diretso itong tiningnan sa mata. At sinabi na sa itsura mo pa lang, halatang may malalim na bumabagabag sa iyo. Tumugon sa kanya si number 7 na pumunta ako sa Ronan Market. Halata ang pagkabigla ng ating bida ngunit pinilit niyang magtanong sa patay mali siyang tono. Sa Ronan Market, bakit? Kamo, para maghanap ng kung ano, o ng kung sino. Napayuko si number 7, hindi makatagal sa mapanuring tingin ng bida, habang may bakas ng matinding pag-aalala at pagkapahiya sa kanyang mukha. Para kumita ng pera, maikli niyang sagot sa mababang boses. Agad namang sumagot ang ating bida, walang pag-aalinangan at puno ng awtoridad ang boses, kung pera lang ang kailangan mo, kung ganoon, ako na ang kukuha sa iyo. Babayaran kita. Tahimik na nag-angat ng tingin si number 7, gulat at may pagdududa ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Mariin at walang kukurap-kurap ding nakatingin ang ating bida sa kanya, naghihintay ng tugon. Napaliit ang mga mata ni number 7, dahan-daang ibinaba ang kopa, at seryosong nagtanong habang bumababa ang tono ng boses, ano ang kapalit? Tahimik na ngumiti ang ating bida, isang ngiting nagpataas ng balahibo sa paligid, bago malamig ngunit makahulugang sinabi, ang bago mong buhay. Panandali ang natahimik ang buong paligid. Ang ingay ng inuman ay tila naglaho sa pandinig ni number 7 bago siya nagsalita ng may halong pagkainis at matinding depensa. Huwag mo akong paglaruan. Seryosong sumagot ang ating bida, na wala ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ng isang mukhang hindi matitinag. Hindi ako nagbibiro. Nagtaka si number 7 at napatingin sa kamay ng ating bida nang iabot nito ang isang tila lumang papel. Ano ito? Malalaman mo kapag binasa mo, maikling tugon ng ating bida habang pinapanood ang bawat galaw nito. Habang binubuksan ni number 7 ang papel, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Pagkakita niya sa nakasulat na pangalan at mga detalye, kitang-kita ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha, nanigas ang kanyang mga kamay at napanganga ng bahagya. Nakapikit siyang nagsalita, pinipigilan ang emosyon. Imbestigahan ang lalaking ito. Bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata, at sa pagkakataong ito, nanlisik ang mga ito sa matinding galit at pagbabanta. Paano kung paano mo nalaman? Seryosong sumagot ang ating bida, hindi man lang natinag sa nagbabagong emosyon ng kaharap. Mas marami pa akong alam kaysa riyan sa hawak mo. Sa isang iglap, biglang bumigat ang hangin sa buong sulok ng inuman. Nagsimulang maglabas ng nakakapanghilakbot na nakamamatay na aura si number 7. Nanlaki ang kanyang mga mata, pulang-pula sa galit, habang mariing nagtatanong sa boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, sabihin mo sa akin. Ngayon na, sino ka ba talaga? Mahinahon ngunit matatag, at walang kahit anong takot na sinabi ng ating bida, alam kong may isang lihim na organisasyong kumokontrol sa Alliance Lord mula sa likuran. Tumingin siya ng diretsyo sa nangangatal na mukha ni number 7 at idinagdag, at alam kong isa ka sa mga miyembro ng organisasyong yun. Biglang umihip ang isang napakalakas at misteryosong hangin sa loob ng saradong silid na nagpataas sa buhok ng ating bida. Seryoso at kalmado pa rin ang mukha ng bida habang sa isang kisap mata, isang matalim na patalim ang huminto. Isang pulgada na lamang ang layo, sa mismong harapan ng kanyang mukha. Ngunit bago pa man maitulak ni number 7 ang patalim, naramdaman niya ang isang matinding puwersa. Sa isang iglap, napigilan na pala ng ating bida ang mga ugat at acupuncture points sa katawan ni number 7 gamit ang kanyang panloob na enerhiya, kaya hindi na ito makagalaw kahit 1 milimetro. Napaisip si number 7 sa kanyang isipan, habang umaapaw ang matinding takot at pagkamangha, isang Grandmaster. Malamig na sinabi ng ating bida, habang dahan-dahan ibinababa ang daliri na hamarang sa saksak, paumanhin, pero sa kasalukuyan mong kakayahan, wala kang magagawa laban sa akin. Napakalaki ng agwat natin. Dagdag pa niya, habang lumalambot ng bahagya ang kanyang ekspresyon, bukod pa roon, naramdaman ko ang aura mo, hindi mo rin naman talaga sinubukang patayin ako. Isang pagsubok lamang yun, tama? Lalong namangha at napanganga si number 7 sa talas ng pakiramdam ng bida. Dahan-dahan niyang naramdaman ang pagbalik ng kontrol sa kanyang katawan, at dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay na may hawak na patalim, habang hinihingal ng bahagya. Pagkatapos ay inayos ng ating bida ang kanyang pagkakaupo, na tila walang nangyaring tangka sa kanyang buhay. May halong pait at matinding pagkainis na sinabi ni number 7,
habang itinatago ang kanyang patalim sa kanyang manggas. Kung alam ko lang na isa kang ganitong kalakas na master, sinubukan ko na sana kitang laslasin sa leeg sa unang pagkakataon pa lang nating pagkikita sa daan. Muling naupo ang ating bida sa tapat niya, at nakangiting naghintay. Makikita ang labis na pagkainis at pagkabigo sa mukha ni number 7 habang hindi makapaniwalang nagtatanong, gaano katagal mo nang alam ang tungkol sa akin? Napangisi ng malapad ang ating bida, ang kanyang mga mata ay kuminang sa tagumpay. Mula pa noong unang segundo na magtagpo ang ating mga mata, makikita ang matinding galit, gulat, at pagkagigil sa mukha ni number 7 matapos marinig ang sagot ng ating bida, ang kanyang mga panga ay nagtagis at ang kanyang kamao ay muling nakakuyom sa ilalim ng mesa dahil sa katotohanang matagal na pala siyang nababasa ng lalaking nasa kanyang harapan. At dito na nagtatapos ang ika-127 kabanata.